Handa naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling buksan ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang mga sabungero kung sakaling meron pong maghain ng resolusyon patungkol dito sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Sa naunang investigasyon ng Senado, inamin ng ilang senador na hindi sila nakakuha ng mga ebidensya na direktang mag-uugnay sa negosyanteng si Atong Ang sa missing sabungeros. Kaya't hindi sila nagrekomenda na kasuhan ito. Yan natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, tama, ikinukonsidera ngayon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na muling imbestigahan ang kaso ng missing sabungeros na una nang siniyasat ng 19th Congress. Sabi ni de la Rosa, kung may pagkakataon ay maaring ipatawag ang lumutang na bagong testigo na nagturo sa negosyanteng si Atong Ang. Kumbinsido si Senador Ronald Bato de la Rosa na may isang malaking personalidad ang dawit sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay de la Rosa, imposibleng bigla na lang naglaho ang mga sabungero kung walang nag-utos. Ang komite ng senador ang nagsagawa ng investigasyon noon sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Pero inamin ni de la Rosa na wala silang nakuhang ebidensya sa kanilang investigasyon na direktang mag-uugnay sa business tycoon na si Atong ang sinasabing may-ari ng Pitmaster Foundation. Ito anya ang dahilan kaya hindi sila nagrekomenda na isama ito sa mga masasampahan ng kaso. Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw yan bumigay. Kahit na di ba pinailan natin ng kaso, di ba? One of the hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin. Pinailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Si Atong ang pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na umano'y nag-utos para dukutin at ipapatay umano ang mga sabungero sa kanilang cockpit arena sa Maynila, Laguna, Batangas at Bulacan. Sabi ni de la Rosa, kung may maghahain ng resolusyon, handa niyang buksan muli ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero dahil siya pa rin naman ang hawak ng Senate Committee on Public Order. Sa ngayon, hinimok niya ang PNP na liliman pa ang investigasyon lalo na sa ilang pulis na idinadawit umano sa pagdukot at pagkawala ng mga biktima. Malakian niya ang posibilidad na may mga pulis na dawit sa kaso, katunayang may mga pulis na nauna nang inrekomenda ng Senado na masampahan ng kaso dahil yan sa pagdukot kay Ricardo Lasco, ang itinuturong master agent sa online sabaw noong August 13 ng 2021. Ang mga pulis na ito anya ay positibong itinuro ng pamilya ng biktima na pumunta sa kanilang bahay at binitbit si Lasco bago ito iniulat na nawala. Noon pa yan sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato. If you call it sindikato, police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. Ali, sa ngayon, ikinukonsidera daw ng Senado na gamitin yung mga makakalap na mga ebidensya sa investigasyon ng Department of Justice. Yan ay makakatulong din daw sa gagawing pagbalangkas ng mga batas para tuluyan nang iban ang online gambling sa bansa. Ali.
Okay, nung naunang investigasyon ng Senado at siya bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, siya ang nanguna dyan sa investigasyon na yan. Ngayon, sa pagkakataon nito sa 20th Congress, sigurado ba na siya rin ang mananatili dyan sa komite na yan? Ali, may tinatawag daw kasing equity of incumbent na kung sino yung humawak ng 19 Congress, kung siya ay mananatili pa namang senador, siya pa rin ang hawak ng kanyang hinawakang komite ng 19 Congress sa 20th Congress. Yan daw ay batay na rin sa napagkasunduan nila ni Senate President Francis Escudero nang lumagda sila sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya para sa pagka-Senate President. Oo. Mayan, kanina sa ESPN, kanina umaga, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam itong yung whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy. At kinumpirma niya yung sinabi naunang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na yung di umano, yung mga sangkot dito sa missing Sabongeros, siya ding mga taong inuugnay sa drug war. Hindi ko lang alam kung meron na pagkakataon na matanong si Senator Bato de la Rosa tungkol dito. Ali, yung issue ng drug war ay hindi natalakay sa pagdinig ng Senado noon dahil sabi nga ni De La Rosa, itong si Dondon ay matindi yung kanyang pagtanggi at tila may pinoprotektahan sa kanyang mga pahayag. Nauna na nga siyang pinatawag ng Senado noon para magsalita hinggil dito sa issue, pero tumanggi siyang magbigay ng iba pang mga detalye. Kaya ang ibinata yung investigasyon sa ibang ipinatawag na testigo ng Senado. Okay, maraming salamat, Mayan Corvera, nag-uulat live.